paghahanda, sa pagharap sa bagay na itinakda ng Diyos sa atin. Tanungin mo ang iyong katabi, ikaw ba'y handa na, kapatid? Sige, ibigin mo sa iyong katabi, ikaw ba'y handa na? Naharapin ang itinakdang paghihirap ng Diyos sa iyo. Kung handa na yan, mabuti ang Panginoon. Dahil binibigyan niya tayo ng tapang at kahandaan at pagkaunawa. Sabi ng Panginoon sa Kristo, walang aliping nakakahigit sa kanyang Panginoon. Kung ako ay pinahirapan, inusig, at papatayin o pinatay, kayo rin ay papahirapan at uusigin. Sabi ng Panginoon sa Kristo. Kaya nga kapatid, sabi ng ating mensahe ngayon, nakahanda ka na bang harapin ang paghihirap na ito na itinakda ng Panginoon sa atin? We are also objects of divine decree of predestination. Ngayon, kung tayo ay hindi gumagawa ng responsibility sa ating simbahan, anong tawag doon? Hindi tayo nakahanda doon sa responsibility na yun. Ang buhay Kristiyano, mga kapatid, ay hindi biro. Hindi biro. Hindi sinasabi ng Biblia na ikaw ay giginhawa ang buhay. Hindi sinasabi na hindi ka daranas ng paghihirap. Dadako pa nga tayo doon sa point na na iisipin natin, bakit ako, Panginoon, ay pinahihirapan mo? Bakit ako yung pinarurusahan mo? Gayong ako ay nagsisikap na sumunod sa iyong kalooban. Darating tayo sa ganyang point. Pero dapat ang ating maintindihan ay ganito. Ang mga bagay na yan ay talagang itinakda ng Diyos para sa ating mga tagasunod ng ating Panginoon sa Kristo. Kayong mga kabataan, hindi pa kayo nagdi-decide kung kailan kayo magpapabautismo sa Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Meron tayo mga adult na hindi pa rin nga nauunawaan ang pagiging membro ng isang born again na simbahan. Ngayon po, ang mensahe para sa mga born again, sa mga nagkanais sumama sa ganitong grupo ng mga tao naglilingkod sa Panginoon, ang sasapitin ninyo ay paghihirap. Paghihirap po, upo yun ang katotohanan. Sabi ng Panginoon sa Kristo sa chapter 16, verse 33, ang sabi po diyan ay ganito. I have told you these things so that in me you have peace. May you have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Daranas talaga tayo ng mga pagsubok at paghihirap, mga kapatid, bilang kanyang tagasunod. Ngayon, kung ikaw ay ayaw ng pagsubok, ayaw ng paghihirap, anong tawag sa iyo? Kung ikaw ay hindi talaga tunay na humaharap sa mga pagsubok at persecution bilang paninindigan sa iyong pananampalataya, anong tawag sa iyo? Pwede natin tanungin ang ating sarili, ako ba'y tunay na nananalig sa aking Panginoong Hesukristo? Ako ba ay tunay na nagsusuko ng sarili ko sa aking Panginoong Hesukristo? Bakit ayaw kong magdusa? Bakit ayaw kong mabuhos ang pawis ko na parang dugo? Bakit parang ayaw kong lumuha ng dugo sa paghihirap, sa pagsupil sa kasalanan? Bakit kapag dumating ang tukso ay patuloy pa rin akong gumagawa ng kasalanan? Bakit patuloy akong nagpapatalo sa aking kaaway? Bakit hindi ko ginagampalan ang aking responsibilidad? Bakit hindi ako nagsisikap na mamuhay ng banal para sa aking Panginoon? Bakit hindi ako nagpapahayag ng katotohanan ng aking kaalaman? Na ang katotohanan pala si Kristo ang tanging daan para sa kaligtasan. Bakit hindi ako nagba-Bible study? Bakit hindi ko inaayos ang pamilya ko? Na ang sabi pala ng Panginoon, ayusin ko ang pamilya ko bilang ama ng tahanan, ayusin ko sila, disiplinahin ko sila, bilang ina ng tahanan, arugain ko sila, pakainin ko sila ng maayos. Bakit hindi ko ginagawa? Bakit hindi kami nagdi-devotion ng mga anak ko at nananalangin tuwing gabi o tuwing umaga? Bakit ako hindi nagbabasa ng Biblia tuwing umaga, tuwing tanghali o tuwing gabi?
Bakit? Ayaw po natin ng responsibilidad na nakatakda sa ating mga kapatid. So kailangan po tayong maging handa. Manalangin tayo sa Diyos na bigyan tayo ng katapangan. Kailangan mo ng tapang na katulad ng tapang na ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Siya ay hindi nag-atubili na lumapit sa kanyang kaaway at magpa-aresto, magpahuli, magpahulpi. Diba? Ikaw ba'y nag-aatubili? Ikaw ba'y nag-aatubili na gampanan ng iyong tungkulin bilang alagad ng Panginoong Hesukristo? Huwag sana tayong mag-atubili. Pero minsan naman tayo ay nag-aatubili o nag-aalinlangan. Bakit? Siguro kulang yung ating kaalaman. O tayo ay nalilito pa rin, ano ba talaga ang stand ko? Ano ba talaga ang responsibility ko bilang isang Kristiyano? Ayan na po yun, mga sinabi natin. Na kailangan mo rin magdusa, maghirap katulad ng Panginoong Hesukristo. Gagawin mo yung command niya. Sabi niya, kung iibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Nakikita ng mundo na kayo nga ay mga tagasunod ko kung nagkakaisa kayo. Kung nagmamahalan kayo. Paano kapag miyembro ng simbahan ay watak-watak ang isipan? May iniisip doon, may iniisip dito, may gusto doon, may gusto dito. Hindi nagpapasahog sa batas ng simbahan at ang mga patakaran ng simbahan. Meron siyang sariling gusto. Alam naman niya na may responsibilidad siya sa children ministry. Ang sasabihin niya, kayo na lang muna. May gagawin ako, hindi maganda ang pakiramdam ko, hahanapin ko muna ang sarili ko. Ano yun? Hindi mo ba alam ang iyong tinatahak na landas kung bakit ka ngayon nasa simbahan? Or sila ay nawiwili sa pagkita ng pera? Purihin ng Panginoon sa mga taong tapat magbigay. Purihin ng Panginoon sa lahat na lang ng ministry, gusto niyang gampanan. Dahil yun naman talaga ang dapat, mga kapatid. Huwag tayong mag-atubili. Alamin natin ang katotohanan, ano ba talaga ang responsibilidad mo. Basahin mo ang Biblia. At makinig ka sa mga preaching. Sa mga devotion. Na kahit ng small group. Ninyo, kabataan, small group ng matatanda, at iba pa. Makinig. Huwag yung lang pa sa kabilang tenga, mga kapatid. Maging wais tayo. Alam niyo ba kung bakit? Hindi kinalimutan ni Juan sa kanyang sulat, si Judas. Tingnan niyo, sa verse 4. Tingnan niyo sa verse 4, No, verse 5. Jesus of Nazareth, they replied, I am he. Jesus said, and Judas, the traitor, was standing there with them. Hindi niya nalimutan si Judas, And then, dun sa verse 3, so Judas came to the garden, guiding a detachment of soldiers and some officials from the chief priests and Pharisees. They were carrying torches, lanterns, and weapons. Lalo si Judas at saka yung mga kaaway ng Panginoong Hesukristo. So mga aayaw sa kanya. Tandaan natin si Judas, sinapian ni Satanas. Di ba ang sabi? Sinapian siya ni Satanas at pinahayo na siya ng Panginoong Hesukristo para gawin ang gusto mo. Sige, gawin mo na ang gusto mo. Natatandaan niyo sa huling hapunan? Alam ni Judas yung garden. Alam ni Satanas ang Garden of Eden. At doon sa Garden of Eden, winasak niya ang tao. Maging wais bilang Kristiyano. Ang dyablo ay laging naririyan. Laging nakahandang umatake sa iyo. Naaalala niyo ang aklat ng Job? Si Satanas ay manhik-manaog sa langit at sa lupa. At siya ay naninira sa iyo. Inaatake niya ang karakter ng Diyos. Inaatake niya ang mga nagpapakabanal na tagasunod ng Panginoong Hesukristo. And then, syempre, yung suffering natin, inalaw ng Panginoon yun.
Ang may gawa talaga ng paghihirap mo, si Satanas. Ano? At ang may gawa nitong pag-aresto kay Jesus Christ, si Satanas din, na ang akala niya, kapag mamamatay si Jesus Christ, matatalo niya ang Diyos. Hindi alam, dun siya matatalo. Lagi kang aatakihin. Maging wise, kapatid. Ano? God predestined na maghirap si Jesus Christ at ikaw. And also, God predestined na magtagumpay ka. Kaya sa ating paghahayo at ating paggawa ng ating responsibilidad sa ating pagharap sa mga problema ng buhay at pagsubok bilang Kristiyano sa pamilya man niya o sa simbahan, God predestined you to victory. Na ikaw ay magtagumpay. Okay? Magtatagumpay ka. Ay bakit hindi ka lumaban? Talo ka na kaagad. Ang sabi ng Panginoon sa Kristo, binigyan kita ng tagumpay. Kaya ako namatay at nagpapako sa krus. Kusa akong binigay ang buhay ko para bigyan ka ng tagumpay. Diba? Sabi sa 1 Corinthians, ganun din ang sinasabi. Si Jesus Christ ang nabigay sa atin ng tagumpay sa mga gawain na ating gagawin. Kung tayo ay pinredestin ng Panginoon sa tagumpay, magpatuloy. Diba? Meron pala tayong tagumpay eh. Tagumpay na tayo dahil kay Jesus Christ. Huwag tayong maluwag, huwag tayong matakot, huwag tayong mag-alinlangan, huwag tayong tamarin. Bakit ka tatamarin? Paano kung katamaran ng Diyos ang iyong pupuntahan doon sa langit? Paano kung